Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Xiao Shua. General Zhao, ano sa tingin mo? Hayaan na lang natin ang usaping ito. Bago makasagot si Xiao Shua, dumating ang tatlong kasamahan na humahabol kay Ming Shirin. Umubo si Xiao Shua at tahimik na sinabi, umatras tayo. Hindi pwede. Hinabol natin siya ng matagal para lang mapigilan siya. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganun kadali. Nang makita ito, ngumisi si Ming Shirin. Master, ayaw ng mga taong ito ng simpleng inuman, kaya gusto nilang pilitin silang uminom ng alak. Hinihiling ko na turuan natin sila ng leksyon. Nang marinig ito, tumanggo si La Shou. Bigyan mo lang sila ng bahagyang parusa. Napuno ang eksena ng mga sigaw para sa tulong. Sa oras na ito, habang walang nakatingin, tahimik na nagpaplanong tumakas si Jian Aijin. Pero pagtalikod niya, pinigilan siya ni La Shou. Hindi ganoon kabilis. Tiningnan siya ni La Shou na parang lolo na nakatingin sa kanyang apo, may mabait na ngiti sa kanyang mukha. Nang mahuli, lumingon si Jian Aijin at nagbigay ng nakakailang ngiti. Elder, pwede ko bang sirain ang ating kasunduan? May lamig na tumagos sa tono ni La Shou. Palagi kong pinahahalagahan ang mga pangako. Kasabay nito, kinamumuhian ko ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga salita. Nang marinig ito, parang gustong umiyak ni Jian Aijin. Pero hindi mo sinabi sa akin kung sino ka. Nang marinig ito, ngumiti lang si La Shou. Nagtanong ka ba? Pag-iisip, hindi nga siya nagtanong. Sumpa, naloko ako. Ang 8 buhay na ito ay nagtipon ng bulok na kapalaran. Sumakay ako sa barko ng pirata nang hindi ko napapansin. Kahit tumakas ako ngayon, tiyak na hahabulin ako sa hinaharap. Mas mabuting kalimutan ko na lang ang pagtatangka. Hindi ako mapalagay. Sa sandaling ito, mabilis na bumalik si Ming Shirin. Pagkatapos, inayos ni La Shou na ihatid niya si Xiaoyu pabalik at ikulong siya sa Cave of Reflection. Magalang na tumanggo si Ming Shirin, pagkatapos ay pumunta sa tabi ni Xiaoyu. Nang makita ang marka sa kanyang noo, hindi niya napigil ang bumulalas ng may sorpresa, witchcraft pala ito. Nagsalita si CIU Honor nang marinig ito. Senior brother, natataka ng antas ng paglilinang ng ikalimang senior sister. Kung hindi dumating si Master sa oras, natatakot ako. Nang makita ang lahat ng ito, hindi nakapagsalita si Jian Aijin. Lahat ng problemang ito ay para lang iligtas ng Master ang kanyang disipulo. Akala ko parurusahan natin ang kontrabida. Masyado akong nag-isip. Sa sandaling ito, sa isang snap ng kanyang mga daliri mula kay La Shou, lumapag kami muli. Nasira ang pananaw ni Jian Aijin sa mundo. Kahit hindi siya masyadong nagmamalasakit sa mga sakay, alam niya kung gaano kahirap magkaroon ng 2 maalamat na sakay. Pagkatapos umalis ng dalawa, nagtanong si CIU Honor ng may kuryosidad, Master, saan tayo pupunta para magsaya sa susunod? Mayroon pa akong mga aasikasuhin, sabi ni La Shou, naghagis ng masamang sulyap kay Jian Aijin. Nagbigay si Jian Aijin ng nakakailang ngiti, hindi masyadong naiintindihan. Pagkatapos, umiling si La Shou sa loob niya. Sayang, naghahanap-hanap, ang taong ito ay matalino at maingat. Dahil hindi siya sumunod, nasaan kaya siya? Nang marinig ito, si Jian Aijin, na biglang natauhan, ay agad na lumipad ng mataas sa langit. Pagkatapos tumingin sa kaliwat kanan at walang makita, bumaba siya pabalik. Sa lupa, Senyor, sinasabi niyo bang may isang tao mula sa palasyo ang sumusunod sa atin? Nang marinig ito, tiningnan siya ni La Shou, ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagkaaliw at pagkaseryoso. Spekulasyon lang. Well, Jian Aijin, bakit hindi mo itigil ang pagkukunwari? Nang marinig ito, ang nagkasalang konsensya ni Jian Aijin ay nagpahina sa kanyang katawan. Senyor, ano ang sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Tumigil si La Shou sa pagpapaligoy-ligoy. Galing ka sa palasyo. Nang marinig ito, nakaramdam si Jian Aijin ng pagbagsak ng kanyang loob. Paano ako magiging galing sa palasyo? Alam ni La Shou na ang kausap niya ay isang matalinong tao. Hindi kailangan ng maraming kalokohan kapag nakikipag-usap sa isang matalinong tao. Alam niya ang mga plano ng mga monghe mula sa Temple of Great Emptiness. Alam niya ang Grand Ceremony. Alam din niyang galing sa palasyo si Shu Ting.
Higit sa lahat, nang sumakay siya sa karwahe, sinabi niyang may isang tao mula sa palasyo sa paligid. Sino pa ang magiging pamilyar sa insidente sa kaganapan? Sino pa ang makakaalam tungkol sa mga pukana ng palasyo? At ang nagpatibay dito ay may nagpapadala sa kanila ng impormasyon tungkol sa kontrabidang babae na si Xiaoyu. Pinadala ko si Ming Shirin kasama si Xiaoyu habang ako ay nanatili. Hindi pa lumilitaw ang eksperto mula sa palasyo. Hindi naglakas loob na kumilos ang eksperto dahil nabunyag ang aking pagkakakilanlan. Lalo na nang malaman ni GNI Jean na ako ang Evil Skype of Villains Master, lubos siyang nataranta. Dahil nasira ang kanyang mga plano, nagpanik siya. Lahat ng mga senyales na ito ay nagtuturo kay GNI Jean bilang galing sa palasyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagbuntong hininga si GNI Jean nang walang magawa. Senior Chi, napakatalino nyo. Kalahati lang ang tama nyo. Senior, galing nga ako sa palasyo, pero iyon ay noong nakaraan. Matagal na akong umalis sa palasyo. Ang isang taong tulad ko ay hindi bagay sa lugar na iyon. Ang mga tao mula sa palasyo ay naglalabanan at nagpaplano laban sa isa't isa, kadalasan ay naglalekuhan. Senior, maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko ito? Tumigil si GNI Jean sandali bago nagpatuloy, gusto ko ang labas ng mundo, kung saan ako malaya at hindi nakatali. Gayunpaman, mas gusto ng mga kaibigan ko na manatili sa palasyo. Tuwing nagkikita kami para uminom, ibinabahagi nila sa akin ang kanilang nalalaman tungkol sa palasyo. May katwiran ang mga sinabi ni GNI Jean. Kung hindi, paano malalaman ng isang cultivator na tulad niya ang mga plano ng palasyo? Sa kasamaang palad, huli na para sa ilan sa mga kaibigan ko na umalis sa palasyo ngayon. Ang ilan sa kanila ay namatay na. Walang kinalaman sa akin ang kanilang buhay. Well, totoo yan. Napaka-komplikado ng mga relasyon ng tao sa palasyo kumpara sa labas ng mundo. Senior, dahil alam nyo na ang pagkakakilanlan ko, maaari ba nating kanselahin ang ating nakaraang kasunduan? Nang marinig ito, walang pakialam na sumagot si Lasho, subukan mo. Nang marinig ito, nagbigay si GNI Jean ng mapait na tawa. Walang paraan para makababa sa barkong pirata na ito. Pero kung malalaman ng iba ito, ligtas ba ako? Pamitik si Lasho ng kanyang mga daliri at sumagot, wala akong pakialam doon. Basta hindi ka nagtatrabaho laban sa Evil Skype Pavilion, hindi ako makikialam sa anumang gagawin mo. Dahil galing ka sa palasyo at marami kang alam tungkol sa Evil Skype of Villains. Sigurado akong naiintindihan mo ang Evil Skype Pavilion at kung paano kami nagtatrabaho. Nang marinig ito, tumanggo si GNI Jean sa loob niya. Sige, tungkol sa mga espadang ipinangako mo, ibibigay ko ang mga iyon sa iyo. Nang marinig ito, nagbuntong hininga si GNI Jean ng ginhawa. Kung gayon, deal tayo. Tinawag ni Lasho si CIU Honor at nagtungo sa Bayern. Wala akong pakialam sa mga gawain ng palasyo. Mas mabuting huwag nilang hilahin ang Evil Skype Pavilion sa kanilang mga pukana at away. Pagkatapos tawagin si White Sir para ipadala si Ming Shirin, sumakay sina Lasho at CIU Honor kay Bayern at tumakbo patungo sa direksyon ng Evil Skype of Villains. Ang aking merit points ay nasa 5,010 na ngayon. Nakakuha lang ako ng 500 merit points nang magkaroon ako ng informant. Gayunpaman, sa tingin ko maganda ang deal. Ang isang taong tulad ni GNI Jean ay bagay lang na makipagtulungan, hindi bagay na maging subordinate. Ang tunog ng pagtatanong ni CIU Honor ay sum-ira sa kanyang mga iniisip. Master, hindi ba tayo pupunta sa Divine Capital? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lasho ang pagsaway sa kanya, ikaw na batang babae, puro laro lang ang iniisip mo. Kasunod nito, muling bumulong-bulong si CIU Honor, Master, hindi natin dapat pagkatiwalaan si GNI Jean. Nagtrabaho siya para sa palasyo. Bakit siya magiging informant niyo? Alam ko, syempre, alam ni Lasho ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang katotohanan na naiisip ni CIU Honor ang mga ito ay mas mabuti kaysa dati. Samantala, sa punong tanggapan ng Tiger Rich Gang, si Wei, tayong lahat ay pumunta kay Shu Hong.
Ikapitong senior brother, malawak ang iyong information network at palaging maaasahan ang iyong impormasyon. Gayunpaman, hindi mo ba naiisip na may mali sa impormasyon tungkol sa insidente sa kaganapan? Bakit lilito ang isang nakatatandang monghe? Si Kung Shen mula sa Temple of Great Emptiness ay isang 4,000 nascent divinity tribulation realm lang sa pinakamahusay. Talaga bang kaya niyang kunin si Xiaoyu na may napakaraming tao mula sa isang matuwid na sekta at demon-slaying sect sa paligid? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Siwei. Hindi kinuha ni Kung Shen si Xiaoyu. Pinatay siya ng nakatatandang monghe. Ang katawan ni Xu Hong na parang tigre ay nanginag sa kawalan ng paniniwala. Ang mga piyesa ng chess sa platform na bato ay natambo niya, nagkalat sa lahat ng dako. Patay na si Kung Shen. Paano yun magiging imposible? Komento ni Si Wei nang makita ito, palaging mapagkakatiwalaan ang aking mga informant. Inilunsad ng mga kalbong masamang tao mula sa Temple of Great Emptiness ang Brahmana Lullaby, pinipigilan ng aking mga tauhan na sumulong, kaya nakapagmasid lang sila mula sa malayo. Gayunpaman, batay sa kanilang nakita, ang mga kayang gumawa ng hand seal para sa Great Vitra Wheel, walang duda na ito ay isang nakatatandang monghe. Nagkakamot ng ulo, medyo naguguluhan si Zhu Honghong. Nakakatuwa naman, pinatay si Kung Shin ng kapwa niya monghe. Habang nag-uusap ang dalawa, isang practitioner na nakasuot ng mahabang robe ang biglang nagmadaling pumasok mula sa labas, nag-uulat sa Cult Master. Cult Master, si Sword Freak Qin Wenjia ay pinatay ng Senior Sword Devil. Tila hindi nagulat si Si Wei. Alam ko, Cult Master, may isa pa akong ulat. Magsalita, si Ren Buping, ang master ng demon-slaying sect, ay lumabas na mula sa pagkakakulong. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Si Wei. Ang batong silya ng tigre sa likuran niya ay agad na nagkapira-piraso sa ilalim ng bug zone ng panloob na enerhiya. Tumitig siya ng diretso sa taong nasa ibaba at nagtanong, nakapag-breakthrough ba siya? Mabilis na sumagot ang taong nakaitim, hindi ko alam. May ginawa ba silang hakbang? Wala pa sa ngayon. Ipaalam niyo agad sa akin kung may gagawin silang hakbang. Naiintindihan ko. Mabilis na umalis ang taong nakaitim pagkatapos sabihin ito. Matagal nang naririnig ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Sect Master Ren Buping, at may mga paminsan-minsang ulat tungkol sa kanyang pag-unlad sa paglilinang, ngunit walang tumpak na impormasyon. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak ng demon-slaying sect ang kanilang kapangyarihan, at ang pagdaragdag ng maraming eksperto ay parang pagdaragdag ng pakpak sa isang tigre. Naapektuhan din ng pagpapalawak ng demon-slaying sect ang Netherworld sect. Hindi lamang noong nakakulong si Ren Buping, ang Temple of Great Emptiness na sina Kam Yuan, Luo Shinkong, at ang dating sect leader ng Confucian School ng Heavenly Sword sect na si Shon Xian, na nabigong pabagsakin ang Jinting Mountain, ay nagkulong din para maglinang. Umaasa na makamit ang breakthrough sa kanilang antas ng paglilinang. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng breakthrough hanggang ngayon. Iba si Ren Buping, nagkaroon siya ng breakthrough sa kanyang antas ng paglilinang. Ano ang gagawin niya? Polalawaken ba niya ang kanyang impluensya, o maghihiganti siya sa Evil Skype Pavilion? Ibiniling ni Si Wei ang kanyang ulo at sinulyapan si Zhu Honghong, na nakitang nag-iisip ng malalim at seryoso. Old Eighth, ano ang iniisip mo? Iniisip ko lang kung ang senior monk na gumawa ng hand seal ng Great Vitra Wheel ay kaalyado ni Master. Tumango si Si Wei. Hindi kailanman nagustuhan ni Master na makipag-alyansa sa iba. Gayunpaman, iba na ang panahon ngayon. Hindi imposible para kay Master na gumawa ng ganoong bagay. At tila may mga bagong taong sumasali sa Evil Skype. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Zhu Honghong. Kumuha ba si Master ng mga bagong disipulo? Hindi ko masasabing disipulo ang taong iyon, mas parang staff member siya. Naibalik na ang barrier ng Jinting Mountain, kahit na hindi malinaw ang dahilan. Tungkol sa ibang mga bagay, hintayin natin hanggang maubos ang kanyang lifespan. Isa pang staff member. 7th Senior Brother, bakit hindi tayo bumalik sa Evil Skype Pavilion? Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Si Wei, nakatingin lang sa kanya ng tahimik.
Medyo hindi komportable si Zhu Honghong sa ilalim ng kanyang titig. 7th senior brother, nahihiya ako.